Ano na naman ang ginagawa mo rito, ha? Inis na wika ni Sandra sa babaeng nasa harapan niya. Ito yung taong pinakaayaw niyang makita sa lahat. Anak, kailangan ko ng tulong mo. Ang kapatid mo ay natake na naman ng asma at kailangan kong isugod sa ospital. Umiiyak na wika ni Aling Rosalia sa kanyang anak na si Sandra. Napakalaki ng galit ni Sandra sa kanyang ina at ilang ulit niya nang naipangako sa kanyang sarili na hindi niya ito patatawarin pagdating ng araw. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala akong ina at wala akong kapatid. Wala akong pamilya. Hindi kita kilala. Kaya kung maaari sana ay umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Kitang-kita ni Sandra ang pangingilit ng luha ni Aling Rosalia. Pero sanay na siya roon at wala na siyang pakialam dito. Sanay na siyang nilalapitan lamang ng ina kapag may kailangan ito sa kanya at nakakalimutan na siya kapag wala na itong problema. Ang mahalaga sa kanyang ina ay ang bago nitong pamilya at mga anak. Kaya simula noon ay kinalimutan na niya ang kanyang ina. Sandra, kapatid mo sina Dexter at Jessa. Kaya dapat mo silang tulungan. Nakakaawa si Dexter. Narindi ang tenga ni Sandra sa narinig mula sa ina nito. Si Dexter at Jessa lang naman ang mahalaga sa'yo. Pati na rin si Mang Donato. Sila lang ang mahalaga sa inay. Kaya pwede ba, huwag kang lumapit sa akin at tumingi ng pera para sa mga mahal mo sa buhay? Hindi ka ba nakakaintindi? Matagal ko nang kinalimutan na ina kita. Matagal na. Bulyaw niya sa kanyang inang si Rosalia. Napakalaki ng hinanakit niya sa kanyang ina simula pa man noon. Iniisip niya kung bakit hindi siya nito magawang mahalin. Gayong nagawa naman itong mahalin ng mga anak niya kay Mang Donato na sina Dexter at Jessa. Napakabata pa niya noon nang iwanan siya ng kanyang ina sa kanyang amang si Alfred. May sakit noon ang kanyang ama sa puso. Mas dinamdam pa nito ang pagkawala ng kanyang asawa na sumama sa ibang lalaki at iniwan sila. Hindi nagtagal ay pumanaw na nga ang kanyang ama. Pumaroon lamang ang kanyang ina para i-claim ang mga insurance ng kanyang ama sa pinagtatrabahuan nitong kumpanya. Akala niya noon ay isama na siya ng nanay niya pero iniwan siya nito sa lola at lolo niya matapos makuha ang lahat ng pera ng kanyang ama. Bumalik rin ito sa lalaki niya na labis na ikinagalit ni Sandra sa ina. Isinara niya ang kanyang bahay pagkatapos ay bumalik na sa loob ng kwarto niya para muling matulog. Day off niya kasi ngayon. Love, hindi ka ba naawa kay mama mo? Matanda na yun ah. Pwede mo namang bigyan yun kahit konti lang para sa pangangailangan niya. Ani ni Cedric na asawa niya. 2 taon na sila ni Cedric mula nang sila ay magpakasal. Napasimangot na lamang si Sandra sa sinabi ng asawa niya at tinalikuran dito. Alam niyang binigyan ni Cedric ng pera ang ina niya. Kit naiinis siya rito. Love, matanda na ang mama mo. Paano kung isang araw ay mawala na lamang ito sa'yo? Paano kung isang araw ay hindi mo na siya makita pa? Nag-iisa lang ang nanay mo sa mundo, love. Bakit hindi mo siya magawang patawarin? Hindi mo alam ang ginawa niya sa akin. Kaya wag mong sabihin yan. Napatulo ang luha ni Sandra sa mga mata nang maalala ang lahat ng nangyari noong kabataan niya. Gutom na ang batang si Sandra dahil 6:00 na ng gabi ay hindi pa rin dumarating ang kanyang inang si Rosalia. Ang kanyang ama naman ay nasa construction pa noon at nag-overtime dahil malamang ay bumuhos ang malakas na ulan. Napabaluktot na lamang sa higaan ng batang si Sandra na may luha ang mga mata at kumakalamang sikmura dahil sa wala siyang makain. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang ina. 10:00 na ng gabi nang dumating ang amang si Victor at nagdidelirio na siya sa taas ng lagnan. Walang tanghalian at wala ring hapunan si Sandra noon dahil umalis ang ina nito sa bahay nila na maaga pa lamang. Nagkanda-ugaga ang kanyang ama sa paghahanap ng gamot para sa kanya at nagmamadaling naghanap ng pagkain para makakain siya. Maya-maya lang ay dumating na ang kanyang ina na lasing at nanghihingi pa ng pera sa kanyang ama. Nagwala pa ito nang walang maibigay na pera ang amang si Victor. Ganoon lagi ang kanyang ina, kung kaya ay wala siyang magandang alaala rito. Lumakas siyang isinumpa niyang sana ay hindi na lamang si Rosalia ang naging ina niya. Noong namatay naman ang kanyang ama, ay muli itong nag-asawa. Nasaksihan ni Sandra ang kakaibang pag-aalaga ng kanyang ina sa mga kapatid niya
na kahit kailan ay hindi niya naranasan, kung kaya ay ganoon na lamang ang galit niya sa kanyang ina. Naipangako niya sa murang isipan noon, nakakalimutan niya na ang kanyang inang si Rosalia. Kakalimutan niyang meron siyang pamilya. Hindi niya na kailangan pa ang kanyang ina. Ang kanyang lola at lolo na lamang ang nagpalaki sa kanya nang mamatay ang kanyang ama. Mga magulang ito ng kanyang ama. Madali lang ring kinuha ang mga ito sa buhay niya, kung kaya ay nag-iisa niya na lamang na itinaguyod ang kanyang sarili. Hindi ganoon kaayos ang buhay niya noon, sapagkat napakagulo ng buhay na pinagdaanan niya. Naranasan niyang manglimos sa daan para lamang siya ay mabuhay, mangalakal ng basura, at magutom sa gabi at umaga. Mabuti na lamang at nakapagtapos siya ng pag-aaral dahil sa kanya na rin pagsisikap. Kahit napakalaki ng galit niya sa kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Cedric matapos pakinggan ang napakasakit na pinagdaanan ng kanyang asawa. Pinahid ni Cedric ang mga luwas sa mga mata ni Sandra, saka ito niyakap ng mahigpit at may pagmamahal. Hindi kita masisisi sa nararamdaman mo ngayon, love. Subalit, hindi mabuting habang buhay kang maninirahan sa galit. Mas mabuting magpatawad ka para naman gumana ang pakiramdam mo, mahal. Hindi ko alam kung kaya ko, pero sa tuwing nakikita ko siya, ay naaalala ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, love. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko nang dahil sa kanya. Hindi na lamang kinulit pa ni Cedric ang kanyang asawa. Alam niyang hindi madali ang pinagdaraanan nito, kaya naman hindi niya ito masisisi. Kinabukasan, ay maagang umalis si Sandra ng kanilang bahay para pumunta sa tindahan niya. Napatanga pa nga siya nang makita si Jessa na naroon sa labas ng tindahan niya. Kumulo kaagad ang dugo ni Sandra nang makita ang bunsong anak ng kanyang nanay, Rosalia. Malamang ay manghihingi na naman ito ng pera sa kanya. Ate, magandang umaga sa iyo. Anong ikinaganda ng umaga, ha, Jessa? Gayong yung mukha mo ang nakikita ko. Ilang ulit ko na bang sinabi sa iyo na huwag ka nang magpakita pa sa akin? Wala na ba talaga kayong kahihiyan? Inutusan lang ako ni Kuya Dexter. Napasabihan kang nasa ospital si Mama. Dinala namin siya sa ospital kagabi. At ano? Nakapamewang na tanong ni Sandra sa kapatid na noon ay napapailing. Wala naman, ate. Sinabi ko lang. Pasensya na sa istorbo, ate, ha? Sige po. Basta nasabi ko na sa'yo na nasa ospital si Mama. Sana dalawin mo naman siya roon. Ani nitong tumalikod kaagad at wala nang iba pang sinabi sa kanya. Mabigat ang puso ni Sandra na sinundan ng tingin ng kapatid sa ina, nalaylay ang balikat. Parang kinukurot ang puso ni Sandra sa mga sinabi nito sa kanya. Hindi ito humingi ng pera kagaya ng inaasahan niya. Ang kanyang ina lang naman ang palaging humingi ng pera sa kanya at hindi ang kanyang mga kapatid. Hindi niya naman alam kung ano na ang nangyari sa buhay ng mga ito simula noong namatay ang kanyang lola dahil hindi na siya dumalaw roon. Pera lang naman ang kailangan ng kanyang ina sa kanya. Lumalapit lamang ito sa kanya para sa pera. Inayos niya ang kanyang sarili at binuksan ang kanyang tindahan. Isang online shop ang tindahan niya, kaya hindi naman ganoon kadami ang customer niya. Mostly ay mga seller niya ang mga naroon. Maya-maya ay kumabog ang puso niya nang makita niya si Dexter na pumasok sa entrance ng tindahan niya. Ito ang kapatid niyang lalaki na hikain na palaging dinadala sa ospital at palaging idinadahilan ng kanyang ina sa paghingi nito ng pera sa kanya. Hindi niyo ba talaga ako titigilan, ha? Inis na bulyaw ni Sandra sa binata. Hindi ako naparito para humingi ng pera, ate. Puntahan mo si Mama. Nais kanyang makausap, ate. Kahit sa huling araw ng buhay niya man lang. Hindi mo ba siya maaaring kausapin at patawarin? Masamang tingin ang ipinukol niya sa kanyang kapatid na nakikiusap sa kanya. Pinablackmail niyo ba ako, ha? Hindi ka namin pinablackmail, ate. Matagal nang may sakit si Mama. Ovarian cancer ang sakit niya. Lahat ng perang hinihingi niya sa'yo ay ginagamit niya sa pagpapagamot dahil wala na siyang mapuntahan. Hindi sapat ang kita ni Papa para tustusan ng gastusin sa ospital. Nagkikimotherapy si Mama at hindi na kinaya pa ng katawan niya kahapon. Inutusan niya kanina si Jessa na puntahan ka pero walang nagawa si Jessa para madala ka sa ospital. Nag-aagaw buhay si Mama at ikaw lamang ang hinihintay niya. Kaya kahit tatanawin na naming utang na loob ito sa'yo, puntahan mo lamang si Mama nang malaman mo kung bakit niya nagawa sa'yo ang lahat ng iyon. Hindi nakapagsalita si Sandra sa nalaman. Kahapon ay nakita niya pa ang kanyang inay Rosalia
kaya hindi siya makapaniwalang naghihingalo na ito. Sana hindi pa huli ang lahat. Pagod na si Mama Ate. Nanginginig naman ang kalamnan ni Sandra sa hindi maintindihang dahilan. Totoo kaya ang sinabi ni Dexter na may sakit si Aling Rosalia? Totoo kaya gayong kahapon ay maayos pa naman niyon? Natatanaw niya na lamang si Dexter na papalabas na ng kanyang tindahan. Gusto niya itong habulin pero para ano pa? Kahit anong gawin ng kanyang ina, ay hindi niya pa rin ito mapapatawad. May kung anong kurot ang naramdaman ni Sandra sa puso niya nang marinig ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Pero di ba nga, at matagal niya nang kinalimutan ang kanyang ina? Wala na siyang pamilya, simula noong nawala ang kanyang lolo at lola na tanging bumuhay sa kanya. Hindi maintindihan ni Sandra ang kanyang sarili, subalit nababagabag ang kalooban niya sa nalaman at hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Love, nasa ospital pala ang nanay mo. Nalaman ko kanina nang marinig ko ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay natin. Bungad sa kanya ni Cedric na galing pa sa delivery. Napalingon siya sa kanyang asawa at hindi nakaligtas dito ang mga luha niya sa mga mata. Wala naman ako magagawa doon kung mamamatay na siya kasi hindi naman akong may hawak ng buhay niya. Umiiyak-iyak na wika ni Sandra. Pero bakit tila may kung ano ang pumipiga sa puso niya sa tuwing naaalala niya ang lahat ng kasamaan ng kanyang ina sa kanya. Nay, palabasin niyo ako rito. Nay! Sigaw ng batang si Sandra na noon ay ikinulong ni Aling Rosalia sa loob ng kwarto. Ilang ulit na siyang ikinulong ng kanyang ina sa loob ng kwarto niya. Kapag umalis ito ng bahay, ay kinukulong siya at hindi man lamang binibigyan ng pagkain. Kung hindi siya buksan ng kanyang lolo at lola, ay hindi siya makakalabas at makakakain. Ilang ulit na siyang nakatulog sa loob ng kwarto na hindi man lamang kumain at kumakalab na ang sikmura. Kahit mawala siya sa mundo, ay hindi pa rin mawawala ang sakit ng ginawa niya sa akin noon. Hindi naman siya ganoon kina Dexter at Kesa. Nagpahid ng luha niya si Sandra dahil sa sakit na nararamdaman niya. Kahit kailan, ay hindi niya naman narinig na humingi ng tawad sa kanya ang kanyang inang si Rosalia. Yun lang naman sana ang hinihintay niya sa loob ng matagal na panahon. Isang explanation lang naman ang kanyang hinihintay mula sa kanyang ina kung bakit niya yun nagawa sa kanya. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung bakit ganoon na lamang ang galit sa kanya, gayong wala naman siyang nagawang masama rito. Lahat ng pagpapakumbaba ay ginawa na niya para lamang maging masaya ang nanay niya sa kanya. Nagpakabait siyang anak pero wala pa rin nangyari. Love, pwede mo namang itanong sa kanya kung bakit niya yun nagawa sa'yo. Buntag sa kanya ni Cedric. Pinahid nito ang mga luha sa mga mata niya. Sa totoo lang, Love, masakit para sa akin ang makita si nanay. Kung maaari lang akong lumipat ng ibang lugar kung saan hindi ko makikita si inay, ay ginawa ko na. Pero narito ang pangkabuhayan kong iniwan sa akin ni Itay. Kaya hindi ako maaaring umalis dito. Ayoko rin ibenta itong tindahan na siyang nag-iisang alaala sa akin ni Itay Victor. Love, hanapin mo sa puso mo ang kapatawaran nang magkaroon ka ng katahimikan. Ibigay mo na kay nanay ang kapatawaran na hindi niya hiningi sa'yo. Alam kong mabuti kang tao. Napuno ka lang ng galit para sa nanay mo. Nasa puso mo ang kapatawaran, Love. Subukan mong kausapin si nanay. Ginagap ni Cedric ang mga kamay niya at hinalikan pa ito. Hindi niya alam kung magagawa niya bang patawarin ang kanyang ina. Pero hindi naman talaga ganoon kalaki ang nararamdaman niyang galit sa ina. Mas tamang sabihin, nauuhaw siya sa atensyon nito at lalo na sa pagmamahal na ibinibigay nito sa mga kapatid niya at hindi magawang maibigay sa kanya. O siya sa kalinga ng isang ina na hinahanap-hanap niya noon kay Nanay Rosalia pero hindi man lamang nito maibigay sa kanya. Ang tanging pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang ina na hindi niya naranasan kahit kailan, yun lang naman ang hinahanap niya mula rito. Naipangako niya sa kanyang sarili na kapag nabihiyaan siya ng anak sa kanyang asawang si Cedric, ay hindi nito mararanasan ang naranasan niya sa mga kamay ng kanyang inang si Rosalia. Ibibigay niya sa kanilang anak ni Cedric ang lahat ng pagmamahal na hindi naibigay sa kanya ng kanyang inang si Rosalia. Hindi dinalaw ng antok si Sandra kinagabihan. Ang kanyang isipan ay nasa kanyang ina nakatuon, kung kaya ay bumangon na lamang siya at nagsuot ng jacket at pati na rin helmet. Sakay sa motorsiklo niya, ay tumungo siya sa ospital na kinaroroonan ng kanyang ina. Pagdating niya roon,
ay nakita niya ang dalawang kapatid na nag-iiyakan at naroon rin ang asawa ng kanyang inang si Donato. Napatitig na lamang ang mga ito sa kanya at tuwang-tuwa si Donato na lumapit sa kanya. Sandra anak, ikaw na lamang ang hinihintay ng nanay mo. Iginiya siya ng may edad na lalaki, papalapit sa kanyang inang nakaratay sa hospital bed. Na hirap na ibinubuka ang mga mata nang marinig ang pangalan niya. Parang pinipiga ang puso niya sa nakitang nakaratay ang kanyang ina at kahit pagbuka lamang ng mga mata ay nahihirapan pa ito. Rosalia, narito na ang anak mo. Narito na si Sandra. Isang mapait na ngiti sa labi ang sumilay kay Rosalia at tumawak sa mga kamay niya. Sandra anak, patawad. Hirap na wika nito. Pagkatapos noon ay umalpas dito ang huling hininga nito. Lumuwag din ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Pagkatapos ay naglandas sa mga mata nito ang gabutil na luha. Tila kandilang itinulo sa Sandra sa kinatatayuan niya at hindi mapigilang maluha nang makitang wala nang buhay ang kanyang nanay Rosalia. Bakit ganoon na lamang kasakitang nararamdaman niya? Kung kailan niya narinig ang katagang kay tagal niya nang hinintay mula sa ina, ay saka naman ito pumanaw na at siya ay iniwan. Ang lupit naman ata ng tadhana sa kanya. Napahagulgol na lamang sa Sandra ng iyak. Kasabay noon ay ang nararamdaman niya na lamang ang pagyakap ng kanyang mga kapatid na sina Jessa at Dexter sa kanya. Nakapagtataka, subalit nakaramdam siya ng ginhawa at gaan ang kalooban sa ginawa ng mga ito sa kanya. Sandra, mag-usap tayo. May sasabihin ako sa iyo patungkol sa ina mong si Rosalia. Seryosong saad ni Mang Donato sa kanya. Kinausap siya ng asawa nitong si Donato at nawindang si Sandra sa nalaman mula rito. Ang mga katanungan na matagal niya nang gustong malaman patungkol sa kanya at sa inang si Rosalia, kung bakit ganoon na lamang siya kung tratuhin ng nanay niya. Anak siya sa pagkakasala ng kanyang amang si Victor. Sa murang edad na Rosalia, ay ginahasa siya ni Victor kung kaya ay nabuntis ito ng maaga. Hindi na ito nakapagtapos pa ng pag-aaral noong ipinagbuntis siya nito. Ganoon na lamang ang galit ni Rosalia sa kanya dahil sa tuwing nakikita nito ang anak na si Sandra, ay naaalala nito ang kababuyang ginawa ni Victor sa kanya, kaya ito nagkaganoon sa anak niya. Maliman ang ginawa ni Rosalia sa anak, ay nagawa niya pa rin iyon, habang buhay niya itong pinagsisisihan. Hanggang sa nagkasakit na ito, at natikman ni Rosalia ang galit na itinanim niya sa puso ng anak na si Sandra. Ang kalupitan ng buhay na naranasan niya kay Victor, ay pinaranas niya rin sa kanyang anak, na hindi naman dapat. Ang itinanim niyang galit sa puso ng kanyang anak ay inanay niya sa mga huling araw ng buhay niya nang maranasan niya rin ang galit sa kanya ni Sandra. At kasalanan niyon ni Rosalia, ilang ulit man siyang magsisi, ay wala na siyang magagawa pa dahil nangyari na ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, ay unti-unting naghilom ang sugat sa puso ni Sandra sa ginawa ng kanyang ina sa kanya. Kahit naroon ang mga katanungan sa isipan niya kung bakit sa kanya naipunto ng ina ang galit, kayong wala naman siyang kasalanan. Sa paglipas ng mga taon ay tuluyan nang nakawala si Sandra sa pait at sakit ng nakaraan niya kasama ang inang si Rosalia. Unti-unti siyang naging malapit sa kanyang mga kapatid. Mabait din naman ang mga ito, pati na rin si Mang Donato na napakabuti sa kanya. Naging masaya na ang buhay niya ngayon, lalo na noong tuluyan na siyang lumaya sa pagkakakulong sa isang mabait na kahapon. Masama ang nagkikimkim ng galit, lalo na sa iyong pamilya. Masaya niyang binati si Jessa na ngayon ay nakapagtapos na ng pag-aaral sa kolehiyo at isang cum laude pa. Congrats Jessa! Masaya ako dahil isa ka ng guro ngayon. Salamat ate. Maraming salamat po sa lahat ng itinulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Nang mamatay ang kanilang ina, ay nagsimula na siyang lumapit sa kanyang mga kapatid. Tumulong na rin siya sa mga ito, lalo na sa pag-aaral ni Jessa. Siyempre, hati mo ako hindi ba? Walang ibang magtutulungan sa mundong ito kung hindi tayong magpapamilya lang. Si Dexter naman ay may pamilya na. Nagtatrabaho ito sa shop niya bilang isang delivery man na sinasahuran niya naman ng maayos, habang si Mang Donato naman ay naging yaya ng anak nila ni Cedric na ngayon ay 2 taon pa lamang. Natutunan ni Sandra na tanggapin ang bagong pamilya ng kanyang ina
Gumaan ang kanyang buhay at naging masaya nang pinakawalan niya ang lahat ng nakatagong pagtatampo at galit sa kanyang puso. Itinuring niya ng pamilya itong si Mang Donato sapagkat itinuring naman siya nitong parang tunay na anak. Sa ngayon ay patuloy na umangat ang online shop niya sa pagtutulungan nila ni Dexter at maging ng kanyang asawang si Cedric. Tumutulong ito sa kanya habang ipinagpapatuloy ang trabaho sa kumpanya at masasabing malayong-malayo na talaga sa dati ang buhay niya. Noong mga panahong naninirahan siya sa mundo na puno ng galit at poot ang kanyang puso para sa kanyang ina. Ngayong malaya na siya, ay malaya na ring nakikita ang mga magagandang ngiti mula sa labi niya. Tunay ngang mahirap magbigay ng kapatawaran sa taong nakasira ng iyong buhay at nakasakit sa iyong damdamin. Pero napakahalaga talagang matutunan nating magpatawad sa ating kapwa. Dahil una sa lahat, ikaw lamang ang sisirain ng poot at galit na kinikimkim mo sa iyong sarili. Napakasarap mabuhay ng walang poot sa iyong puso at wala kang dinadalang bigati sa pamamagitan ng hindi pagpapatawad. Sana sa mga nakakapakinig sa mga oras na ito, kung may galit pa kayong natitira sa inyong mga puso, ay simulan nyo ng palayain ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng tunay na pagpapatawad sa iba.